So before I go further with the speech, may I first congratulate the graduates for today marks the attainment of your dreams. Karon nga adlaw mao ang patunay na napagtagumpayan ninyo ang mga hamon sa elementary education. You are victors at this moment because you have attained your victory. So you have acquired the knowledge and skills necessary for you in stepping the next ladder of learning. Para sa mga ginikanan, so nagoy gamay nga tawag ato basta okay. Sure kong tanan kabalo kung unsa ang bini sa mais. Di ba kung magtanom ka og bini sa mais, di ba motubo ka na then mamunga. So inig-harvest nimo sa bini sa mais, di ba? Dili ang bini sa mais ang imong ma-harvest. Dili ang usa lang ka bini, kundi ang iyang bunga. Di ba nagpasabot na siya nga mas dako ang imong ma-harvest kunta sa imuhang gitanom. So kani siya karon is ma-apply nato. So now I want to congratulate you parents. Kay karon giharvest na ninyo ang bunga sa inyong kahago ug sakripisyo. You have done a big part in molding these children from their birth until this very moment. Kay kamo man ang una nga nagtudlo sa inyong mga anak, especially sa pagtudlo sa maayong pamatasan, abilidad o kahibawan sa inyong anak. So again, this day is a much an achievement for the parent as it is for the graduating students. So graduates, take a look at your parents and say, Mama and Papa, congratulations. So okay, ingnan yung Mama and Papa, congratulations. Graduates. Okay. Okay, ingnan nyo ang Mama and Papa, congratulations. Okay, sige, start. Okay, thank you. So the next persons whom I would like to congratulate are, of course, the teachers. You have successfully done great responsibilities in bringing these children to what they are now. So your undying love, guidance, and commitment to teach these children have made great changes in their lives. We can say that they are now better persons because of you. But before I start with the details, graduates, pwede ba itaas ang inyong wala nga kamot? Itaas ang inyong wala nga kamot. So kuhita ang inyong katapat, gamit ang inyong wala nga kamot. So kuhita inyong katapat, wala nga kamot. So ingna ang inyong katapat nga classmate, paminaw para mahimo kang successful sa imong pag-eskwela. Sige, ingna. Classmate, paminaw para mahimo kang successful sa imong pag-eskwela. Sige. Okay. Sige, classmate, paminaw para mahimo kang successful sa imong pag-eskwela. Okay, thank you. So itaas na sa dang to nga kamot. To, okay. So kita na po dang katapat. Ug ingna maog gyud para mahimo sa daw gay speaker someday. Sige. Okay, very good. So sa tinod lang no, pangandoy nako ang magistorya sa mga batang graduate para makahatag og inspirasyon sa kanilang tatahakin sa buhay. By the way, kamusta mga graduates? Nalipay ba mo nga mag-graduate na mo? Okay, nalipay. Kamusta mga parents? Nalipay ba mo nga mag-graduate na ang inyong mga anak? Okay, so lipay kayo no? So I'm sure that you are likewise happy in your children's graduation day. Around 9 years ago, parehasad ko sa inyo ha, excited mo mata, naligo, magpapuki, Tugyan diri uban akong ginikanan tungod kay sa wakas graduate na ako. Pareha sa inyo ha, unumsad ko katuig na maglakaw lang mo hanig eskwelahan from grade 1 to grade 6. Bahala init basta maka-eskwela lang, init ug ulan.
So gusto na ko i-share akong life sa inyo ha, para makahatag sa inyo og inspirasyon. Okay, so paminaw mo ha. Okay, I will start. By the way, I am Flaviano Aragon Macabuak III. I was born on February 2 in the year 1998. My birthplace is San Isidro, Quezon, Bukidnon. I grew up well disciplined by my beloved parents. I can say that the best education I ever had started at home. This was when my mommy and papa taught me the principles in life and values that I still hold strong today. I started kindergarten at San Isidro Daycare Center. I seem to recall nga akong mami si Mrs. Eusebia Macabuak. Usasad siya katuig naghatod-hatod sa kuaway kay eskwela ko. Kay nga naman, dili ko mo eskwela o dili ihatod sa akong mama o dili ubanan sa akong mama. Naka-remember pa ko before nga gikulong ko sa akong mama sa kwarto kay lagi dili mo eskwela. Lagi tinuod na siya. So kinder pa lang ko, nakita na nako ang sakripisyo sa akong mama o sa akong papa para lang ko may eskwela. So I went to grade school at age 7. My elementary experience was full of fun and excitement. Kanina time is mutabang na ko o pangguna sa akong mama o papa sa uma. So pugas ug mais o uban pa mga trabahoon sa bukid. Pamaligya gani ko o budbud sa eskwelahan nga hinimo sa akong ate o sa akong mami. So ano siya? Dahil naka-remember pa ko before, grade 2 ko, wala ko ka-exam. Dahil gitagaan ko special examination sa akong teacher. So ang exam is multiple choice. Pili lang ka sa A, B, C, and D. So sa akong kabuang, walay basa-basa sa test paper. So naabot na ko ang answer sa F, G, H, I, J, K, L, M, N. So naurot na ko ang answer ang nasa alphabet. So that is why gikumot sa teacher ang ako ang test paper o gipa-exam ko og otro. Next is sa National Achievement Test. When I was in elementary gihapon, ang result sa NAT is ako ang pinakaluwas. Ako ang pinakagamay og score sa NAT. So that is why nawalaan ko paglaom sa akong kaugalingon. Sa una nga, nakunaw na ko nga makahuman pa ako eskwela nga dugay man ko makasabot sa mga leksyon. Pero tungod sa usa nako ka maestro sa Kibakanya Elementary School before, siya ang ga-encourage sa mua nga mag tuon og maayo. You know what? Ang linya niya nga dili jud ako malimtan sa iya is walay taong nga bubog, walay taong nga bubog. Ngano man? Because we have different abilities and intelligences. That's why I-encourage ko to study hard. After I received many awards in elementary at Kibakanya Elementary School. I successfully graduated elementary school on March 30, 2010. After I finished my grade school and proceeding up to high school, I thought my life will live happily. Full of pain and full of glory comes into my life. And I could still remember until now that my most unforgettable was moment in my life. Akong tulo ka classmates gitripan ko. Ilang gibutangan og asin ang akong balunan. Abi ninyo, gatulo ang akong luha. While gakaon sa grabe kaparat nga balon tungod sa ilang ibutang asin. That is why gimotivate na ko ang kaugalingon to study hard again. Nagseryoso ko sa akong pagka-eskwela. Taga Sabado, mangguna ko sa nataran sa akong maestro o maestra para lang makakwarta ko. Muban ko sa akong tatay, mangguna sa lain-lain nga katuban. O mamaddan og tubo, tanom og tubo. Nakita jud nako kung unsa di ay kakapoy kung naata magtrabaho sa bukid. But after all, naka-receive ko og daghan awards when I was
in high school, like certificate of recognition as 10th honors, 5th honors, 2nd honors, and 1st honor. So on November 23, when the school administrators announced that I was the one who was being acquired to play the Kapamilya Pi Club, Del or no Del. So it serves a big purpose in motivating me to take up my studies seriously. Then I satisfactorily completed all the requirements for graduation at the basic education curriculum at Quezon National High School. So I successfully graduated Quezon National High School in 2013-2014. So noon pa lang, panangandoy kayo nako nga mahimo og maestro. So I took up the Capitol University qualifying exam. But the director, admission and internal affairs informed me that I did not qualify for a scholarship program. However, I qualified for admission and enrolled to any courses offered by the institution. That is why nag-enrolled ko sa QIT, Quezon Institute of Technology. Then, scholar ko sa CHED, Commission of Higher Education. Then, gikuha na ko akong course nga BASED or Bachelor of Secondary Education, major in English, which is akong dakong pangandoy nga mahimong teacher. Actually, college students ko, magtrabaho ko inig kabuntag kay gabi man ang klase. So again, mukuyo ko sa akong tatay, mangupras og lubi. Maglugit og lubi. Maulaw pa ko mulabay sa among eskwelahan sa QIT. Ngano man, maulaw ko magladala og atsa. Basin makitaan ko sa akong classmates, akong crush, nga grabe ka baho tungod sa lubi, grabe ka hugaw. Di ba? So, tapos diri na ko na time na experience og panapas og tupo. Grabe gid ay kakapoy ni mahimutang tapasiro, no? Then magtanong og tubo, mangguna sa lain nga katuban, so man siya akong trabaho. Then maka-remember pa ko sa akong mga kauban nga manggunahay. So inipangaon na mo ingon sila sa ako nga John, paningkamot gyud sa imong pag-eskwela. Kay nga naman para dili ka mapareha sa mga John, unta puhon-puhon makita ta maisto nakapuhon John. So inigsulod na ko sa eskwelahan, tabunan ako og panyo ang akong kamot. Nga naman dagko kayo ugat ang ako ang kamot kay tungod sa pasmo siguro manghugas gikan sa trabaho. So makita na ko ang akong kamot nga puno og luto, puno og kubal, ano siya. Bisan gani og nakoy kwarta pero panagsara kayo kung mag-snack sa canteen. Ngano man kay gitigom na ko ang kwarta. Gusto ko mag-business. So that is why nakatigom ko kwarta, nagbaligya ko og cellphone online. Actually mas dako ang kita sa online kaysa magtrabaho sa bukid. So that is why